Meron kayong figures na gano'n? Well, actually meron po tayo, but I don't have it right now. But alam nyo po, kasi magkakaiba yung mga programs and services natin for the poorest of the poor. Like for Pantawid Pamilyang Pilipino program alone, nasa ang annual budget kasi natin dyan every year is parang 50% of the total budget of the DSWD. So that's for 4Ps alone. We also have other programs such as the assistance to individuals in crisis situation na kung saan matutukoy natin who are the poorest of the poor who have availed of the services. And meron din tayong sustainable livelihood program and then nakalaking seats. Kasi take note, these programs really target the poorest of the poor. Gayon din, yung walang gutom program, yung namang pong mga food poor ang target po noon. At naglalaan talaga tayo ng pondo para po dyan. Because again, ang mandato ng DSWD ay tulungan yung mga pinakamahirap nating pong mga kababayan nang sa gayon, matulungan po sila na maiahon mula po sa kahirapan. Kung sinasabi natin, ASEC, na ang dahilan sa panibagong ayuda na ito ay para tulungan yung mga kababayan natin na to caution yung impact ng energy crisis. Ibig bang sabihin, yung mga unang beneficiaries na nasa transport sector, lahat sila ay kabahagi nitong programang ito? Kasi kung titingnan natin, yung mga drivers ay kabilang dun sa mga households na nasa talaan din, nasa community-based monitoring system. So, yes, it's possible na yung mga na-serve natin na mga drivers will also be served under this expanded uplift assistance because their family members may be members of the 4Ps or the Walang Gutom or are belonging to the near poor or maari rin nakabilang din dun sa talaan ng SSS. Dito sa unang pangkat, ito kasi nakita natin 3.5 yung nga pong target natin at binubuo yan ng mga 4Ps beneficiaries at ng mga walang gutom program beneficiaries, yung pong poorest of the poor. Kasi kung titingnan natin, nagkaroon actually kami ng pag-aaral, kung titingnan natin yung populasyon, talagang yung ang programa ay naka-focus doon po sa poorest of the poor. Kasi kinakailangan na sila yung mas bibigyan natin ng tulong. Sila kasi yung nasa level na ng kahirapan. At kapag nagkaroon ng adverse shock, lalo pang may exacerbate or lalong lalala yung kanilang sitwasyon. Kaya sila po yung ating talagang, yung attention natin o yung focus po natin ay nasa kanila. And of course, as we look at the yung income deciles, makikita mo na habang nagpo-progress yan ay nakikita mo yung ibang sektor naman ay hindi malaki yung impact nung energy emergency sa kanila compared to those belonging to the poor sector. Yung 37.5 kasi kabilang na din po dyan yung near poor. No, kasi ang poverty threshold nasa 13,000 plus So yung below that, of course, yun yung poorest of the poor. Pero nag-include din kasi tayo nung near poor, 25%. So sila kasi yung nakita natin at batay sa pag-aaral, isang shock lang maari nga pong bumaba yung kanila pong level of well-being. Kaya kasama po dyan yung near poor na. Yes, yan po yung goal natin, and yan po yung utos nga ng Pangulong Marcos Jr. na ibaba natin yung poverty incidence sa ating bansa to a single-digit percentage. And makikita naman po natin na we're making progress. Kaya nga po tayo merong mga ganitong mga interventions, mga assistance to caution the impact of the energy crisis, of adverse shocks that might impact yung pong level of well-being ng ating mga kababayan. Kasi we're already on track in terms of improving yung kanila pong, as I mentioned, yung improvement in the level of well-being and to ensure na hindi sila bababa uli into the poverty trap. Kinakailangan magkaroon tayo ng mga ganito pong mga tulong at suporta to caution that impact at masustain natin yung pong achievement natin in terms of reducing poverty incidence. Actually, para sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino program beneficiaries and walang gutom lamang po yung one-time assistance. Pero for those in the group 2, yung
poor and near poor at yung mga nasa group 3, yung mga manggagawa, low middle income class, 6 months po yung kanilang assistance. So, mula July to December, yung 2,000 pesos na kanilang tatanggapin. Now, you might ask, bakit yung mga 4-piece beneficiaries natin at walang gutom? Minsan lang. Kasi po nagpapatuloy naman yung assistance sa kanila. So, meron pa rin po silang tinatanggap. Especially for the 4-piece beneficiaries, kasi po, by August, makakatanggap na sila nung kanilang educational cash grants. Kasi kung matatandaan, dahil nga may bakasyon, ang tinatanggap lang, may bakasyon po yung mga bata sa pag-aaral, yung lamang pong health grants at health and nutrition grants yung kanila pong natatanggap for June and July. So, kinakailangan nating dagdagan yon through the uplift assistance. Okay, JC, doon sa gagawin natin na mga manual payouts, titiyakin of course ng DSWD na wala pong mga local officials who will be directly involved in the actual distribution of the uplift assistance. Ngayon po, kung meron po tayong mga local officials who will be seen in our payout activities, we will understand that they're there to exercise their official duties and functions. Halimbawa po, sila kung nandun, it's an exercise of their oversight functions. We understand yung Kongreso, yung Senado, magkakaroon uli ng hearing hinggil nga po sa uplift assistance, kagaya nung ginawa doon sa cash relief assistance, na pinatawag po kami sa Kongreso, sa Senado. So maganda rin po na makita nila kung papaano yung ating pong mga proseso, mekanismo na ina-adapt to ensure efficient and effective distribution of this uplift assistance. Kung halimbawa, nandun po sila mayor, we would understand that they're there to ensure na maayos po yung mga payout sites because pagmamayari po ng lokal na pamahalaan, yung gagamitin natin ng mga payout venues, and of course magpapahiram sila ng karagdagang pong mga kawani para matiyak na maayos, orderly, and of course secure yung mga payout activities natin. Again, titiyakin natin na wala pong mga paraphernalia, wala pong mga tarpaulin dun sa ating mga payout venues. And again, ulitin ko po, hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa, hindi po sila magsasalita doon po sa ating pong mga payout venues. Yes, Jervis, unang-una nagpapasalamat tayo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-aproba ng rekomendasyon ng National Advisory Council na i-extend yung 7-year limit para sa mga 4-piece beneficiaries po natin. Kung matatandaan sa Republic Act 11310 o yung 4-piece Act, may provision po doon na nagsasabi na ang period na maaring mapabilang ang isang mahirap na pamilya sa 4-piece program ay 7 years. Ibig sabihin, kapag na-reach na nila yung 7 years, mag-e-exit sila sa programa. Pero nakalagay din doon na yung National Advisory Council may recommend an extension for justifiable reason. Ngayon po, as of March 2026 kasi, nakita natin na merong 1.8 million households na maaring mag-exit na sa programa dahil na-reach na nila yung 7-year term limit. However, nung nag-administer tayo ng Social Welfare Development Indicators, nakita po natin na nasa mga 1.3 million households ang nasa level 1 pa o level 2. Yung level 1, survival level, yung level 2, subsistence level. So, batay sa ating pong assessment, hindi pa nila kaya na tumayo sa kanilang sariling paa. Kinakailangan pa rin ng pagpapatuloy na government intervention. So, with this executive order signed by the President, magpapatuloy po tayo na mamumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng ating mga 4-piece beneficiaries at titiyakin na mag-improve yung kanilang level of well-being. In this executive order, sinasabi din po na gagamitin natin yung Social Welfare and Development Indicator to measure yung social adequacy and economic sufficiency of our 4-piece beneficiaries para matiyak na sila nga po ay pwede nang mag-exit sa programa. At
meron pong kaukulang responsibilidad, ang DSWD, sinasabi na dapat i-intensify natin yung ating social case management, tiyakin na yung kinakailangan pang tulong at suporta ay maipaabot sa ating pong mga 4Ps beneficiaries to ensure their graduation or exit from the program because their level of well-being has increased or has improved, I should say. Wala. As long as lumalabas doon sa Social Welfare and Development Indicator na hindi pa nag-improve yung level of well-being, mananatili po sila sa programa. But hindi nangangahulugan, Jervis, na hindi natin tututukan yung case management sa mga 4Ps beneficiaries na ito. Dapat mas intensified yung ating pong magiging management to ensure that mag-improve yung kanilang level of well-being. Gayon din po, tiyakin natin na makikipag-coordinate pa tayo sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para ibang tulong at suporta ay maibibigay dito sa ating pong mga 4Ps beneficiaries. If I may add, kasi madalas po kami na umiikot ni Secretary Rex Gatchalian, nagkakaroon kami ng focus group discussions with our 4Ps beneficiaries. At alam niyo po ang sinabi nila, marami talaga sa kanila lubhang naapektuhan nung COVID-19 pandemic. Marami po ang naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad, mga bagyo, lindol. Kaya kahit 7 years na sila sa programa ay mahirap pa rin po sila. Kaya again, nagpapasalamat po kami sa Pangulo at inaprubahan niya yung rekomendasyon ng ating National Advisory Council. Patotoo po ito na nakikinig po ang ating pong pamahalaan sa mga hinaing ng ating pong at rekomendasyon ng ating pong mga program beneficiaries. Kasi taon-taon po, nag-a-administer tayo ng Social Welfare and Development Indicators. Tool po ito ng ating mga social workers to measure social adequacy and economic sufficiency. Kasi nga, tinitignan natin kung nag-i-improve yung level of well-being ng ating pong mga 4Ps beneficiaries. Taon-taon, that's correct. Siguro ganito na lang po ang banggitin ko. Alam niyo po, bago magkaroon ng energy emergency, nasa 14.8 million households ang nasa mahirap, o ang mahihirap. At batay po doon sa aming pong pag-aaral, po pwedeng maging 16.2, mahigit 16.2 million households yan kung wala po tayong government intervention. Kaya nga, meron tayong mga ganito, mga uplift assistance at nagpapatuloy yung iba't ibang mga programa at serbisyo para hindi lumobo yung bilang ng mga mahirap nating mga kababayan. Siguro ang sabihin ko na rin, idagdag ko na rin lang dyan is, kaya nga po nakatutok ang DSWD. Finufulfill natin yung ating pong mandato na mag-provide ng mga social welfare programs and services para makaution yung impact ng iba't ibang klase ng mga shocks, disasters, calamities o ibang mga krisis para hindi po lalong sumadsad yung mga mahirap nating makababayan at hindi madagdagan yung bilang ng mga mahihirap. Actually, nakita natin yan, di ba? Nung mga nakaraang buwan, nag-implement tayo ng cash relief assistance. Nakita nyo po, parang nag-serve rin kasi yan as an economic stimuli. So, nagpatuloy yung ating pong mga tsuper sa pagmamaneho, may mga nasasakyan po, yung ating pong riding public, nakakapunta po sila sa kanila pong mga trabaho dahil nga po sa ganitong mga intervention. So somehow, nakaka-cushion yung impact. And of course, it keeps the market alive. And syempre, may ripple effect yan. So, nag-i-improve or nagbe-benefit not only yung mga mahirap nating kababayan, but the country in general. Yeah, actually, marami. Kasi gaya ng nabanggit ko, iba-ibang mga programs and services yung ating pong ini-implement. Meron kang social welfare programs and services, meron kang developmental programs. Again, all of these are targeted for the poor. Kasama rin, of course, yung mga non-poor, like for AICS, meron din ng mga non-poor dyan na nasasabisyuhan natin. I just don't have the specific data right now, but yes, we have a lot of Filipinos who have been served in various programs and services of the government. Ang DSWD naman po, meron kaming supplementary feeding program. Ito naman po para doon sa mga
children enrolled in child development centers, mga 3 to 5 years old. Dati-dati tawag po natin dyan, daycare center. So sila naman po yung beneficiaryo natin under the supplementary feeding program. Idagdag ko na rin po, no, meron din naman po tayong walang gutom kitchen. So sa mga walang gutom kitchen, nagpo-provide din tayo ng hot and nutritious meals, hindi lamang po sa mga bata, but sa lahat po na nakakaranas ng involuntary hunger. Our aim in expanding the implementation of the Walang Gutom Kitchen, of course, is to end hunger one kitchen at a time. So at present, we have 3 Walang Gutom Kitchens, 1 in Pasay City, 1 in Cebu, and 1 in Zamboanga City. And this year, we're adding more. Ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. is at least 12 Walang Gutom Kitchens po ang ating pong i-ooperate.